Magandang araw mga ka-Buildrite. Marami nagtatanong sa amin kung ano ba mas okay, yung tile na swimming pool or coated na swimming pool. Yan ang sasagutin namin sa segment na ito. Marami nagtatanong sa amin kung saan mas maganda gumamit ng tile na swimming pool or gumamit na lang ng coated na swimming pool. Okay, so bago ko sagutin yan at bago ko i-compare yung isa't isa, ang una kong tanong, bakit nga ba ayaw nyo muna ng tile na swimming pool? Majority and most of the time, kapag tinanong namin yung may-ari ng swimming pool, sagot nila ay kasi ang hirap i-maintain kasi pangit daw yung waterproofing. Ayan. Dahil nawawala yung tubig ng swimming pool nila, kaya sila nadidismaya sa tiled na swimming pool. So, hindi naman kasalanan yata ng tiled swimming pool yan. Kasalanan ng waterproofing yan. So, dapat tama ang waterproofing na gagamitin at tama din ang application. Okay, so, isa pa, pag tinanong namin sa kanila bakit ayaw na gumamit ng tiled na swimming pool, isa pang rason daw nila ay dahil natatanggal daw yung tiles. Bakit nga ba natatanggal yung tiles? So, maraming reason, no? Isa sa mga reason ay mali ang tile adhesive na gamit. Okay? Pangalawa is mali ang application ng tile adhesive. And pangatlo, hindi maayos yung waterproofing kaya nagpapop out yung tiles. Yan yung mga reasons, no? So sa totoo, wala naman sanang kinalaman yung tile na swimming pool ninyo. Ang ganda-ganda. Pero nadidismaya tayo dahil maling application, maling gamit na produkto, maling construction chemicals na ginamit. Kaya tayo nagkakaroon ng mga negative experiences with tile swimming pool. Bago natin pag-usapan paano mag-tiling ng swimming pool or bago mag-coated na swimming pool, alamin natin kung paano muna mag-waterproof ng below ground na swimming pool. Alright. So first, kapag maglalagay pa lang kayo ng retaining wall ng inyong swimming pool, ang recommended namin ay gumamit kayo ng Right Mix IWL. So basically, ito ay isang integral waterproofing na admixture. So ang ginagawa lang nito ay mabawasan yung tubig ng semento, ng buhos ninyo, ng konkreto. So kapag nabawasan kasi yung tubig, nagtatighten yung mga capillaries, nawawala ang mga capillaries or sobrang liit na ng capillaries dahil mas konti ang tubig na ginagamit natin. It prevents water seepages na galing sa loob, na lalabas, or galing labas na papasok. Pero hindi ito yung pwedeng protection nyo lang ha, kasi hindi tayo sigurado kung papasok or lalabas kasi ang ginagawa lang niya is tinatighten niya lang yung pores para maiwasan yung pasok-labas ng tubig. Next naman na titignan natin ay yung soundness ng retaining wall natin. So, kailangan natin tignan kung meron bang spalling, meron bang tuklap sa pader. So, kung meron, kailangan natin i-repair with Confix HB together with Patch V. Ayan. So, yung slab naman, ang may problem, may spalling. Kailangan mo naman gumamit ng Confix LV together with Patch H. Paano naman? Kunwari, may crack. Ayan, so paano may crack? Kung may crack, kailangan naman natin muna i-repair yung mga crack na to using Confix IJ. Paano naman, kunwari, merong crack na may seepages ng water? So, pwede mo muna gamitan ng leak plug, no? Pero however, kung medyo malakas yung pressure at hindi kumakapit yung leak plug sa lakas ng pressure, merong paraan na pwede mong gamitan ng injection epoxy using polyurethane. No? So, ang gagawin nito is nagre-react agad ito sa moisture or water and then parang siya nagkakaroon ng foam para i-block yung pasok ng water. Ayan. So, para bago tayo makapag-waterproof. Pag wala ka namang polyurethane injection, ang isang option na pwede natin gawin at malakas yung pasok ng water, malakas yung pressure, the crude way is you can use stone, tapos siksikan lang natin and then lagyan mo ng leak plug kapag medyo mahina na yung pressure. So, yan. Na-repair na natin lahat ng mga kailangan i-repair sa swimming pool natin. Next, ang tamang paraan ng pag-waterproof ay tingnan again lahat ng mga corner joints or cold joints. Okay, sa corner joints, lagyan natin ng leak plug to make sure na walang papasok na tubig or lalabas na tubig dito sa cold joints. Okay, another part ng mga cold joints ay kung nasaan lumalabas yung mga tubo. Alright, so yung PVC kasi hindi kakapit yan sa konkreto. So kahit buhusan nyo yan ng konkreto yan, hindi po kakapit yan. No? So ang kailangan nyo gawin ay gumamit naman ng handy fix para masilang natin itong mga cold joints na ito. Alright, so syempre minsan gusto natin may mga ilaw, no? So meron tayong mga accessories. Lahat ng pwedeng pasukan ng tubig, we recommend na gamitan yung handy fix just to make sure na walang papasukan yung tubig. Ang gagawin naman natin ay gagamit naman natin ng waterproofing. So anong waterproofing na i-recommend namin dito sa Buildrite? We recommend using Cristor. Ang Cristor ay isang crystalline waterproofing. Basically, ang ginagawa kasi ng Cristor is that it reacts with lime doon sa konkreto natin and it crystallizes, no? So, kung mga may pores ka and lahat naman ng konkreto may lime,
So it crystallizes using yung crystals ng Cristor and yung lime ng concrete together with water, nagkri-crystallize. Ayan. So yung mga pores na to nabablock, no, hanggang hindi na makapasok yung tubig. Ang maganda dito, this is rigid type, no? It can block negative pressure, it can block positive pressure. And ang maganda rin dito, kapag nagkaroon ka ng mga cracks, say, let's say mga 1 mm na hairline crack, magki-crystallize ulit yan. So it will block again. So para siyang si Wolverine ng X-Men, no? Na self-healing siya. Sa pag-apply ng Restore, sa unang coat, use brush in applying. And then sa second coat mo, gumamit ka na ng trowel. So yung thickness, more or less, nasa around 1 mm. Okay, so pagkatapos nito, tumuyo na siya. For the next 3 days, for 3 times a day, kailangan nyo siyang basain. You can use a spray para mabasa kasi you need to activate the crystals doon sa Cristor. Alright? Kaya huwag ka magtataka ba't parang basa-basa na yan tignan kasi it's still crystallizing. No? And kailangan talaga maging moist yan para mag-crystallize. Ayan, so ready na yung swimming pool natin na below ground. No? So, decision time. Anong decision natin? Gagamit ba tayo ng tiles or hindi? Or gagamitin ng coating? Ayan. Pag gagamit man kayo ng tiles, ito ang recommendation namin. Lagi nagkakamali sa type of tile adhesive na gagamitin at sa application method. Ang nire-recommend namin pag gagamitin mo yan sa below ground na swimming pool is using SmartBond Flex Gold C2TS1. Alright. So, ibig sabihin may flexibility ng tile adhesive at C2 rated. Okay, yan ang nire-recommend namin na tile adhesive. Hindi yung basta-basta lang kahit ano hindi pwedeng C1 rated, hindi pwedeng C1S1. Ang recommendation namin, ang tama ay C2TS1, which is SmartBond Flex Gold. Alright, so malinaw na sa atin kung anong klaseng tile adhesive gagamitin. Yung pag-apply is equally important sa gagamitin natin tile adhesive. Ang recommendation namin, using the straight trowel method ang pag-apply ng tile adhesive. Okay, yung straight trowel method ay pwede nyo panoorin sa episode 13 sa YouTube ng Build Right Construction Chemicals sa Magtanong Para Sigurado playlist. If you decide lang gumamit ng coating, ang recommendation namin ay yung Build Right Blackout Pool. Ano yung kagandahan ng Build Right Blackout Pool? This is a polyurethane product that is already chlorine resistant and most importantly, UV resistant. Ayan. So napakahirap po talaga magawa ng produkto na that is UV resistant na hindi mag-yellow. Para sa mga gagamit naman ng coating, we have to consider naman kung over tiles ba yan or galing sa bare na concrete. Kung bare na concrete, tas ginamitan nyo na po ng waterproofing na Cristor, ang gagamitin nyo pong primer ay yung Surfix EpoCoat MB. Kapag meron na pong tiles, ang gagamitin nyo po muna na primer ay yung Blackout Pool Primer para pang prime bago po natin gagamitin yung Blackout Pool na coating.
iwan ko na sa inyo kung ano tingin yung dapat na sa swimming pool nyo. Tiled na swimming pool ba or coated na swimming pool? This is Derek Tan, magtanong para sigurado.